Panginoon, na Ikaw ang aming provider, Panginoon. At huwag po kami mag-alala sa bawat pangangailangan namin dahil Ikaw lamang, Lord, ang tutulong sa amin, wala nang iba. Lord, salamat po, Panginoon. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil sa oras na ito, Panginoon. Dinala mo kami ngayon, Panginoon. Ganon din ang mga bagong attendees namin, Lord. Bagamat nawa, Panginoon, ito yung hindi po ito ang umpisa, hindi rin po itong huli, Panginoon, bagat ito ang umpisa na pagkakilala nila sa iyo, Panginoon. At lagi namin sila, Panginoon, na makasama every Wednesday, Lord, and during Sunday, Lord. Pagpalain mo nawa, Panginoon, ang buhay nila, ang buhay ng mga katayang ito. Salamat, Lord. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, huwag muna ako kayong umalis at meron kaming kunting regalo sa inyo. Sige po. Pasensyahan nyo na ito, mga ka-brother. Ulam yan, mahal yan. Sige po, sige po. Tatanggapin nyo kahit po kunting ano lang. Pwede ba ho natin silang i-welcome? Lahat po tayo. Tayo po lahat tumayo para ma-welcome natin. Ano po? Salamat. Mga senior yan, mga senior. Hindi, meron pa naman walang senior dyan. His anointing overcomes the power of limitations. His goodness overflows through all the generations. His favor, His favor, His favor gives comfort to my soul. So I give my all. I'm counting the days that you've been faithful. Gotta give my praise to you. I'm counting my blessings, no more stressing, 'cause you move like you always do. So I'll stand up, take my place as a child of God. I'm counting the days that you've been faithful. Gotta give my praise to you. He never seasoned His provision, more than enough. His forgiveness gives freedom, chains are falling down. His favor, His favor, His favor, His favor gives comfort to my soul. So I give my all. I'm counting the days that you've been faithful. Gotta give my praise to you. I'm counting my blessings, no more stress. Sige po, pwede na tayong umupo. You always Salamat po sa inyo. Maraming pong salamat sa mga bisita natin. At medyo What? magsalita po kayo. Sige po. My lips are sealed. Okay lang po. Sige. I'm shy. Medyo nanibago pa si Bro Ray, pero sa sunod niyan talagang ano na yan. Active na yan. Sige po. Hindi na po natin patatagalin. Ibibigay na po natin sa ating speaker ngayon. Oo. Pakilala mo na si... Without much ado, without a lengthy introduction to our speaker, Yes. we are very proud to introduce our speaker for tonight. He is a giant spiritually, a giant in his faith.
Ganyan si Kuya Ray. Kabigat. Kaya pinapractice ko lang po kasi ngayon lang ako nakaakyat dito. Yes. Palakpakan natin si Bro Ray. Pag may foreigner tayong bisita, Well, ano bro? Okay. Okay. Sige na, welcome mo na. Jerry. Jerry Marcelo. I'm not familiar with this family name. Jerry Valencia Marcelo. Yan. Yun. Okay. Thank you po. Masarap palang may isalang na bago, no? Ulitin natin yan para masaya. Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat. And all right, it's 6:30. So I'll try to finish as early as 8. Ano po, I'll try to finish as early as 8 at para hindi naman kayo mainip. Di ba? At baka pasukin na naman tayo rito sa Bisak mo, si alis na kayo. Di ba? Anyway, hindi pa naman nila ginagawa yun mga kapatid. Hindi pa naman nila ginagawa. At any rate po, I think I am the last to speak about love, no, agape, for the theme men's ministry. And I decided na sa gabi pong ito, ang tatalakayin ko, hindi lang pag-ibig ng Diyos, kundi yung katarungan, kasama yung katarungan. So, paano ba to? Yan, wala. Oops. Bro, help dito. Okay, maatras ako yun. Bakit di ko ba makasundo ito, bro? Yan. Alright. So ito po yung title ko ngayong gabi, Love and Justice, Inseparable Nature of God. No? Most of po mga kapatid, paalala mo sa akin, bro, kung magpipray na ako ha. Pamalimutan ko to. Most of the time, sinasabi natin, God is love. Amen? Masanay tayo sabihin, God is love. But we forget the other aspect, other significant aspect of the Lord. No? Yung tinatawag nating katarungan. Alam niyo po, hindi mo po pwedeng makilala o kilalanin ng Panginoon sa isang aspeto niya lang. Kailangan makilala mo siya sa kanyang kabuuan. Kung ang Diyos ay pag-ibig, napakasarap po nun sa pakiramdam. Tama po ba? But kailangan po nating makita yung balancing pagkakilala sa Panginoon. Kailangan din nating makilala na ang Diyos ay katarungan. God is both love and at the same time justice. Para po tama yung ating konteksto ng pananampalataya. Okay, so ang text po natin ngayong gabi, kukunin natin sa Psalms chapter 89, verse 14. But meron po akong konting bagay na naobserbahan sa modern times, no, sa panahon nito. Panahon ng mga kabataan, tayo medyo pa-expire na tayo ng konti. Diba? May mga kasama tayong nag-expire na eh. No? At ume-expire pa. Palapit na tayo. Sabi ko nga sa mga nasa group 1, yung date by which the Lord has assigned us to, face Him, sabi sa Hebrews 9:27, it is appointed for man to die once, and after that is judgment. Diba? So, tinakda na ng Panginoon yan. Hindi po yan nag-a-adjust. Hindi ka dahil nagiging mabuting tao ka, nag-a-adjust yung araw ng inyong expiration. Fix po yan, fixed. Alright? So, but pag tinignan mo po itong panahon na to, this is a very, tawag natin, intriguing and controversial time sa yung henerasyon po ngayon, mga kapatid. Iba po yung kanilang konteksto ng pananampalataya. Ang tingin ko dyan, medyo mapanganib yung konteksto ng pananampalataya ng bagong henerasyon. I don't know if you belong to this particular type and kind of generation na ganito yung tingin sa pananampalataya. Mapanganib kasi hindi balanse yung pagkaunawa kung sino talaga yung Diyos. We always say God is love. Amen? But we don't say God is justice. Tama po ba? Sinasabi mo lagi ang Panginoon ay pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig, pero hindi mo sinasabing ang Diyos ay katarungan. But these two characteristics and attributes of God, hindi po natin yan pwedeng paghiwalayin. So if you understand that the Lord is a God of love, you should also understand that the Lord is a God of justice. Explore po natin to ngayong gabi, mga kapatid. No?
Alam niyo po, maraming naniniwala na ang Diyos ay pag-ibig at tinatanggap na yung lahat na, parang pag sinabi mo kasi ang Diyos ay pag-ibig, normally ang dating niyang ganito, whatever you do, okay lang sa Kanya. Total napatawad ka na niya eh. Okay lang yan. So that is a problem in the modern generations, mga kapatid. Ang tingin sa Diyos, Diyos of benefit lamang. Ano po? It is a God of benefits only. It is a God who loves all the time. Yes, wala naman pong problema doon. That is literally the characteristic of the Lord. Ang Diyos ay maibigin. Pero hindi po natin nakikita at pinaliliit natin yung konteksto at yung attribute ng Panginoon na tinatawag nating katarungan. Kapag ang focus mo lamang ay dun sa pag-ibig ng Diyos, hindi po pwede yung ganyang pananaw tungkol sa Panginoon. Kapag ganito po ang pananaw natin at pagtingin natin sa Diyos, anong image of God ang ibinibigay? Sabi, ang Diyos ay nagpapaubaya sa kasalanan at walang consequences na ibinibigay. I always, pag nakikipag-usap po ako sa mga kabataan, sino ba yung mga bata pa rito? How do we define kabataan, by the way? Bata pa ba yung 60, bro? Right? Oh, bata pa kami. Woo! Bata pa. Oops. Meron pang mas advanced, bro. Asa na? Yung nagpakilala, sino yun, kapatid? Barkada ni Bro Romy. Ayan. Si Bro Lino is... Okay lang po ba sabihin? Ang edad ninyo? 75. Yes. Wow. Pambihira, mas matanda pa kay Moises. Mas matanda pa. Can you imagine, no? So, young pa yan, young. Young at heart, mga kapatid, no? But tatandaan po natin, when we look at the Lord and we always see Him as someone who always love, wala pong problema doon. Ang problema doon is when you consider God as love only. Hindi po pwede yung ganong konteksto. So bago po ako lumawig, I think kailangan ko na mag-pray. Ano? Baka malimutan ko naman. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Let's all pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa kaligtasan na tanging ang iyong anak at aming Panginoong Hesukristo lamang ang makapagkakaloob. Salamat, Panginoon, sa oportunidad na minsan pa makarinig ng iyong mga dakilang salita. And in the process, learn about you, Father Lord God. Isang napakahalagang makilala namin maigi kung sino yung Diyos na aming pinananampalatayanan. Upang ang aming pananampalataya ay maging balanse at maayos at hindi kami mabulid, Panginoon, sa maling paraan ng pagsampalataya at pagsamba. Salamat po, dakilang Diyos. Itakip mo pa sa akin, Panginoon, ang iyong dakilang ang iyong dakilang katarungan, Diyos, at ipakita mo ang iyong kabanalan sa lugar na ito, Panginoon, sa gitna ng mga katatayan, upang sa ganun, Panginoon, makita namin ang tunay na ikaw mula sa iyong mga dakilang salita. Salamat po. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. So, thank you very much po. Tapos na po ang ating paggawain. Alright. So the first image na papakita ay yung imahe na ang Diyos ay pag-ibig lamang. As if God, when you commit sin, wala siyang ginagawa. I always talk to some guys pag medyo bata-bata pa at medyo may mga bisyo-bisyo pa. Ano? Ang sinasabi ko lagi ganito, pag nakakilala ka sa Panginoon, pinapatawad ka ng Diyos. Amen? Sa lahat mong mga kasalanan. Pero hindi niya tinatanggal ang consequences ng iyong mga pagkakasala. So kapag kayo po ay nahirati doon sa pag-inom-inom halimbawa, kapag bata-bata kayo, tas nakakilala kayo sa Panginoon, you will be accepted by the Lord. Why not? Pero yung pong konsekwensya ng lahat ng mga ginawa nyo sa buhay nyo, ibibigay po yan ng Panginoon. Mangyayari po yan sa inyo. You know, ito yung morbid about the men's ministry, no? Kaya talagang dapat talaga dinidivide to, no? Para isa lang yung turo ko, ganito lang. Ito yung morbid sa men's ministry. Paedad na tayo, amen? Paedad na tayo, patapos na yung mga panahon natin. At yung patapos na panahon, dyan mo nararanasan yung maraming sakit sa iyong katawan.
No? Not because you are aging, but because you did something before. Ano po? Well, hindi po lahat dito may bisyo ng mga, ayan, si Bro Bobby, walang bisyo yan eh. Hindi nagbibisyo yan. Magbisyo yata nito, magnegosyo eh. No? Diba? Pero yung iba may bisyo. Tama po ba? Nagkaroon ng bisyo dati. Babalik po yan ha. Magkakaroon po yan ng consequences. Ganun yung Diyos mga kapatid. No? He does not only love you, but He will teach you to take care of your life. The second pananaw po ay ganito. So, inilalarawan Diyos bilang galit at malupit at ang habag na Diyos. Ito yung pag tiningnan mo ang Panginoon as God of justice only. Kaya sabi ko kanina, dapat po balance yan eh. If you look at God as God of love, you should also look at Him as God of justice. Hindi pwedeng isa lamang po. Kasi kung God of love lang yan, that's the image na ibibigay sa'yo ng paniniwala mong ang Diyos ay pag-ibig lamang. Subalit, kapag ang konteksto naman ng pananaw mo, Diyos ay katarungan lamang, ito po ang imahe niyan. Diyos mo ay malupit. Because tatandaan po natin, no? Justice requires that sin is punished. Tama po ba? Ang katarungan po, hinihingi niya na ang kasalanan ay parusahan. And the Lord will not stop. Hindi siya titigil hanggat hindi napaparusahan ang kasalanan. So paparusahan po yan. Noon mga kapatid, bagamat available sa atin yung 1 John 1:9. If you remember 1 John 1:9, that's the second lesson in Module 1 sa C2S devotional manual natin. No? Sabi doon, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you your sins and cleanse you from all of your unrighteousness. Tawag ko po dyan is 4-in-1. Yung lesson na yan is 4-in-1 sa akin. Kasi isa lang ang ginawa mo, 4 ang ginawa ng Panginoon. No? You just confess your sins, 4 yung gagawin niya. He will forgive you. He will be righteous. Alright? He will cleanse you. Okay? He will forgive you. Those 4 ginawa ng Panginoon. But tatandaan po natin, bagamat pinatawad ng Panginoon ang iyong mga kasalanan, the consequences of your sin most of the time remains. Yun po yung manifestation of God's justice sa mga mananampalataya na. Why? So that we don't have we don't have the audacity na magkasala ng patuloy. No? Ang mga mananampalataya po hindi pwedeng patuloy na nagkakasala at naglulublob sa kasalanan. We have to live in the holiness of the Lord. That's one of the many evidences of being a true Christian, mga kapatid, and true believer. Ang mabuhay ng ayon sa kabanalan ng Panginoon. May mga maliliit na bagay tayong sinasabi at lumalabas sa mga bibig natin. Tatandaan po natin yan. When I listen to a lot of men's na kausap ko, no? I sometimes just listen. Lumalabas yan. Tatandaan po natin, ang sabi naman ng kasulatan, kung ano yung nasa puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo. And they come out. Minsan nabibigla kayo siguro, no? Yung mga simpleng kwentuhan, lumalabas yan. Masyado kayong kampante. But that's a kind of sin. Yan ay isang uri ng pagkakasala sa Panginoon. Kasi yan mamanifest ng kawalang kabanalan ng buhay natin. When we even mention things through our lips na nakapagbibigay o nakapagtatanggal ng kaluwalhatian sa Diyos, na nakapagbibigay ng grief doon sa Panginoon at sa banal na Espiritu. God is a God of justice, mga kapatid. Sabi, ang Panginoong Jesus ay perpektong kapahayagan ng karakter ng Diyos na nagpapakita ng pagkakatugma ng pag-ibig at katarungan. You know, when you look at Jesus Christ, again, He's not just a God of love, He is a God of justice. Bakit siya ipinako sa krus ng Panginoon? Because the Lord loves us so much. Amen? Pero hindi nangangahulugang wala siyang ginawa para dun sa mga kasalanang ginawa natin. Ano sabi sa Roma 3:23? For all have sinned and have fallen short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala. Yes, pinatawad yung ating kasalanan the moment we accepted the Lord as our personal Lord and Savior. I believe na hindi lang yung past and present sins ang pinatawad ng Panginoon, kundi yung mga darapin pang mga kasalanang magagawa mo. Because the salvation
offered by the Lord Jesus Christ through the cross is an all-encompassing salvation, mga kapatid. You are not only saved from your sins from the past, but you are being saved from your sins in the current time at ililigtas ka sa kasalanang gagawin mo pa. But hindi po yan lisensya para magkasala ka at mabuhay ka sa pagkakasala. That's not a license, mga kapatid. So if anybody here still lives in sin, secret sin, hindi naman natin sasabihin yan. Hindi naman natin ibubulong kay Bro Eric yan. Bro Eric, meron akong ginagawang ganito eh. Ngayon, pag binulong nyo, di mabuti. Pwede kayo ipag-pray. Don't worry, hindi naman kayo i-condemn dito, mga kapatid. We do not condemn. Why? We are all sinners. Amen? We're all sinners. We don't condemn people here. We pray for you. We help you. Why? Because we don't want you to experience the wrath of the Lord. So bakit, paano naipahayag ng Panginoon ang katarungan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo? The cross is not just a manifestation of God's love. The cross is a manifestation of God's justice. Yung dapat ikaw ang pinarusahan para sa kasalanang nagawa mo, ang pinarusahan walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So God in the cross manifested both His love and His justice. So si Kristo po, sa kanyang pagkakapako sa krus, dalawa po ang pinapakita sa atin. Na-accomplish yung pagpapakita at pagpapadama ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa atin at na-accomplish din yung pagpaparusa sa kasalanang meron tayo. Fortunately, hindi tayo yung pinarusahan. Otherwise, lahat tayo dapat pinapako sa krus. Amen? Lahat tayo dapat nakapako sa krus. Pero lahat yan kinuha ng Panginoong Jesucristo. And the justice of the Lord God the Father was satisfied through the sacrifice of the Lord Jesus Christ. So why look at the cross only as a manifestation of God's love? Bakit kailangan mong tingnan ang cross bilang manifestasyon lamang ng pag-ibig ng Diyos? Yon ay manifestasyon ng katarungan ng Panginoon. Because without that justice, that love cannot be satisfied. Mga kapatid, kung wala yung katarungan na yon, yung pag-ibig na yon, hindi mo mararamdaman. Because the Lord cannot compromise His being a judge. Because a judge punishes sins. Pinaparusahan po ng Diyos ang kasalanan. So ang balawalain po ang isa sa dalawa na yan, maling representasyon po yan ng Diyos. Now, what's my purpose for tonight? I want to more or less give you an opportunity to think na ang pagtingin dapat natin sa Panginoon balanse. Hindi pwedeng one-sided yan. Bagamat hindi tama ang aking appropriation, pag nag-C2S po ako, sinasabi ko, ang Diyos parang ano ito eh, para kang may hawak na coin, no? 5 peso. Ang laman po ng bulsa ko, 10 pesos lang. Ay may coin niya. Yung mga nagkakara i-cruise dati, sino po nagkakara i-cruise dati? Taas ang kamay. Oh. Kakara i-cruise. Alam natin kara i-cruise. Pak! Di ba? So, meron tayong head and meron tayong tail. Correct? Yan tawag natin. Head and tail. Parang ganito po yung Panginoon. Para siyang pera. No? Hindi pwedeng mabubuo itong perang to walang kabila. Amen? So if this is God is love, this is God is justice. Amen? It is one and the same God. Hindi pwedeng God is love lamang. Dapat kasama yung ang Diyos ay Diyos ng katarungan. So you must be very careful, mga kapatid. Not because you're gonna lose your salvation, but because you're gonna be suffering from the consequences of your sins. Kasi hindi mo inisip na ang Diyos ay Diyos ng katarungan. You know? Yung Diyos ng katarungan, ipinakikita niyan yung kabanalan ng Panginoon. But the Lord is a holy God and He cannot, you cannot stand before the Lord na nananatiling makasalanan. Mga kapatid, walang makasalanang tatayo sa harap ng Diyos. None. So may nagtanong sa akin, Kuya Jerry, hindi ka na ba nagkakasala? Marami po. Professor po ako. Madalas ako magkasala sa classroom. No? Kanina online ako, ayaw magbukas ng camera. Sabi ko, tatanggalin ko kayo dito sa sa Google Classroom, pag di nyo nagbukas ng camera. Every time po nagkakasala ka. No? Kaya sinasabi ko lagi,
hindi ka talaga banal. Amen? Hindi ka banal. Sino magsasabing banal kayo? Sige, taas po ang kamay. Sa sarili niyong mga pamamaraan at paniniwala. Ako lang? Wala po sa ating qualified. Amen? Walang qualified na sabihin tayo yung mga banal. Ang tawag sa atin, pinapaging banal. Ang tingin sa iyo ng Panginoon, banal. Bakit? Kasi nasa iyo si Kristo na banal. Kaya ka banal sa Panginoon. So tawag natin dyan ay substitution, no? Itinakip sa iyo. You are being justified because of the sinfulness or sinlessness of Jesus Christ. Kaya ka ginawang makatuwiran sa mata ng Panginoon kasi makatuwiran si Kristo. Tayo, anong katuwiran ang ilalatag natin sa harap ng Panginoon para sabihin, we are worthy of this salvation, mga kapatid? Wala po. Wala. We should always think about that, mga bro. Na tayo sa bawat minuto at segundo ng ating buhay, we have to think that it is only by the grace of God kaya tayo narito. It is only because God loves us so much and somehow medyo ipinapaling niya ng konti yung kanyang pagiging makatarungan just to be able to deal with our sinfulness. That will come a time, ang sabi, darating ang isang araw, ang lahat niyan ay huhukuman. Yes, you're not anymore included in the great white throne judgment, mga kapatid. Hindi na po tayo kasama doon kung may tunay na may Kristo ka sa buhay mo. Hindi ka na po doon kasama. Pero sabi naman ng kasulatan, we will account for everything that we do in this life. Dito sa buhay ng na binigay ng Panginoon. So yung balanseng pagkaunawa sa pag-ibig at katarungan ng Diyos, hindi lamang po yan magpapayabong dun sa pagsamba ninyo. No? Hindi po kasi kompleto ang pagsamba kapag hindi mo nakikita ang Diyos ng kabanalan. Why do you worship? Because God is a holy God. That's one of the basic reasons bakit ka sumasamba, bakit ka kumakanta, bakit ka nagpupuri sa Diyos. Banal ang Diyos. And you cannot do anything about it, mga kapatid. Hindi mo siya kayang i-appease sa anumang kabutihan at katwiran na meron ka. Nothing can appease God's holiness except maliban sa Panginoong Hesukristo. So inaayon din nung balancing yan, yung buhay natin sa kanyang mga plano. At inaalagaan tayo laban sa deceiving spirit. No? Pag mali ang pananaw mo tungkol sa Diyos, kasi kulang ang pananaw mo tungkol sa Diyos, para ka lang nagluluto ng pagkain na walang lasa. Kapatid. In other words, kulang sa rikado. In other words, kung nagluluto kang dalawang rikado lang yan, isang rikado lang ang iyong ginagamit. Hindi po masarap kainin yon, tama? Sa makatuwid, hindi mo naiintindihan kung ano ang tunay at sino ang tunay na Diyos. Ako po, I always capitalize on God, though I strongly believe God is a God of love. Yes, but I also strongly believe God is a God of justice. Huwag mo pong baliwalain yung isa. Kasi pag binaliwalaan mo po yan, hindi mo nakikilala maigi ang Diyos. One time I was talking to some young people, I told them, know your God. Ganun din po sasabihin ko sa inyo. Upang maging malakas at matatag yung ating pananampalataya sa Panginoon, kilalanin mo kung sino yung Diyos mo. And this is one way of knowing your God. Your God is a God of love, and your God is also a God of justice. Meron po akong 3 punto dito na gustong tutukan para ma-explore natin yung dalawang attributes ng Panginoon. Sabi, yung pag-ibig ng Diyos, yan po yung book ng katubusan. No? Kumbaga, that's the heart of redemption, mga kapatid. Kung wala yung pag-ibig ng Diyos na yan, hindi ka naligtas. Amen? Siguro hanggang ngayon, andun tayo, nagwawalwal ng buhay natin. Di po ba? May kanya-kanya tayong paraan ng pagwawalwal eh. Hindi ko alam bakit yung salita na yan ginagamit dito. Sorry, na-adapt ko lang yan sa Cavite. No? sa Bulacan wala pong walwal. Hindi ko alam talaga kung ano yung walwal. Naririnig ko lang yan sa mga oldies. You know? Sorry.
Buti na lang di ako narinig, no? Narinig ko namang nag-uusap mga kabitenyo. Sige, walwalin mo buhay mo. Ba't meron tayo sariling pagwawalwal dati, di ba? Ano, pagwawala ba yan? Ganyan, iba ibig sabihin nun, mga kapatid? Sarili nating pagwawala, no? Pagbabaliwala natin sa Panginoon. Pero because yung pag-ibig ng Diyos, alaga niyan, mga kapatid, wala yung redemption natin. Wala yung kaligtasan mo. Why? Hindi mo po niya anak niya para Ano po? Jesus Christ reincarnated. Pag sinabi incarnated, pinanganak ha. Incarnated into the flesh. Kung hindi dahil sa pagmamahal ng Panginoon. So let's explore this. So, pag-ibig ay isang mahalagang aspect. Ano ba gagawin ko dito? Nagagalit na ako dito ha. Dito daw ako sa gitna. Ganito? Pambihira, oo. Alright, yung pag-ibig ay isang mahalagang aspeto ng pagkadiyos. Wala yung pag-ibig, hindi kumpleto yung pag-ibig Diyos ng ating. Yung mga may edad na, bakit mo alam na ikaw ay ligtas? Dito na naman ako. Hindi kaya ako pwede doon, bro? So, ano ba to? Pinahihirapan niyo ba talaga ako rito? So, ang Diyos po'y banal. Yung pag-ibig ng Diyos ay banal po yan. Hindi po yan pwedeng nakabatay sa ano lang yung ginagawa mo. So kahit masama ka o kahit mabuti ka,
nananatiling banal yung Panginoon at yung pag-ibig na yan. It's a holy love. Human love towards the other, human, hindi po yan holy love. Makasalanan po yung pag-ibig natin. Ano po? Kung ayaw yung makasalanan, makasarili yung pag-ibig natin. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi po yan makasarili. Okay? And the last, meron po yung layunin. Puno ng layunin ang pag-ibig ng Diyos. Ano yung layunin ng pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya doon sa krus ng Kalbaryo? To be able to save the sinner. Tayong makasalanan, mga kapatid. Ang iligtas tayo mga kasalanan. Sabi sa Romans 5:8, ngunit, I think most of you are familiar with this verse, ano? Ngunit ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. You see how God manifested His love? Ibig sabihin niyan, hindi ka na makasalanan ngayon. Tingnan niyo po, ngunit ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. So ang tanong, hindi na po ba kayo makasalanan ngayon? Taas po yung kamay, wag po kayo mahiya. Ang nagsasabing hindi na siya makasalanan. Ako lang ulit. Mahilig niyo mang iwan, ano? Why? Because you understand, wala. Tama po ba? Walang kahit na isa sa atin ang pwedeng sabihin, I am now sinless. No? Sinful pa rin tayo hanggang ngayon. Hanggang pag-akyat natin dun sa langit, sinful pa rin tayo. Mga kapatid, ang tinitingnan lang ng Panginoon sa atin is because Jesus Christ is in you. Lagi ko illustration yan ganito. Ito ka, itinatakip ng Panginoon ang Heso Kristo sa iyo. So that hindi ikaw yung nakikita, ang nakikita niya, ang kanyang anak na walang kasalanan at banal. Kasi kung makikita niya tayo, most probably sunog na tayo ngayon, mga kapatid. Ano? So ang pag-ibig ng Diyos, hindi paglimot po yan sa katotohanan. Ha? Hindi kinakalimutan ng Diyos ang kasalanan. Kung meron man forgetful dito, hindi yung Diyos natin, mga kapatid. No? Bagkus, ito'y nag-uugat sa kanyang kabanalan. Why is God a God of justice? Because He is holy. So nagsisilbi po yung gabay tungo sa katwiran at buhay. So pag alam mo yung Diyos mo, hindi lamang Diyos ng pag-ibig, kundi Diyos ng katarungan na hindi niya kakalimutan yung kasalanan mo, you would have to live your life according to His will. Pag ang alam mo lang sa Panginoon, Diyos naman ay pag-ibig, pwede ko nang gawin ang lahat ng bagay na gusto kong gawin. No? Yan yung mga nagsasabi, ligtas man ako, okay na yan. That's an abuse of God's love, mga kapatid. And at the same time, a wrong and an imbalanced view of who God is. Tuloy po tayo. Sabi ito po yung aking text. No? Ngayon pa lang lumabas yung text ko. Ibang style to, mga kapatid. Yung text na sa gitna. Katwiran at katarungan ang pundasyon ng iyong paghahari na pinangunguna apat na pag-ibig at katotohanan. Yan po yung Diyos natin. No? Foundation of His kingdom and His kingship is justice. In other words, parang nakatungtong ang Panginoon o yung trono niya nakatungtong dun sa konteksto ng hustisya at katarungan. Can you imagine po? The throne of God nakapatong doon sa pundasyon ng hustisya at katarungan. At yung hustisya at katarungan na yan, ang nauuna dyan, mga kapatid, is the manifestation of His love. Kaya mapansin ninyo, ipinakita ng Panginoon yung kanyang pag-ibig pero hindi nangangahulugang kinalimutan ng Diyos ang kanyang pagiging makatwiran. That's why Jesus Christ was sent in the cross or to the cross. Kaya siya nilagay sa krus para ipakita ng Panginoon yung both love niya at yung kanyang pagiging makatwiran. Yung righteousness ng Panginoon. So let's proceed. So yung katwiran ng Diyos, pundasyon po ng trono yan. Sabi doon sa chapter 89. Ano po? Sabi, ang katwiran ng Diyos ay uusbong mula sa kanyang kabanalan.
Ito ang mahalagang aspeto ng kanyang perfection. Okay? So God cannot be a perfect God unless you knew that He is also a God of justice. You see, the fault of viewing God as God of love only. Tingnan niyo po yung pagkakamali na yan. Sabi niyan, ang katwiran ng Diyos o katuwiran, righteousness, ay umuusbong mula sa kanyang kabanalan. Ito ay mahalagang aspeto ng kanyang kaganapan or yung kanyang perfection. In other words, if you see God only as a God of love, then God is not perfect. Why? Because you forget yung kanyang holiness, yung kanyang righteousness, yung kanyang justice. So a balanced view of the Lord is a better view and a better condition of your faith, mga kapatid. Sabi sa Nahum chapter 1 verse 3, ang Panginoon ay hindi madaling magalit, no? Ngunit dakila ang kanyang kapangyarihan at tiyak na paparusahan niya ang nagkasala. Yeah, hindi madaling magalit ang Panginoon. If you read the experience of the Israelites, simula nang lumabas sila sa Ehipto hanggang sa makapasok na sila sa lupang pangako, natapos na yung buhay ni Joshua, dumating na yung mga kings and ano yung buhay nila? Kaya lagi kong sinasabi, ano yung Panginoon ang turing sa mga Israelita? Kaya pag sila'y sumasamba sa iba't Diyos, ang tawag ng Panginoon, nangangalunya kayo. It's fornication. No? Adultery. Adulteria ang tingin ng Panginoon kapag ikaw ay nagsisilbi at sumasamba sa ibang Diyos. Bakit? Kasi ang normal na pananaw ng banal na kasulatan sa pagitan ng Diyos at ng Israel is the bridegroom, no? The groom and the bride yan, mga kapatid. Ang bride yung Israelita. So kapag sila ay sumasamba sa ibang Diyos, ang sinasabi ng Panginoon, kayo ay nangangalunya. The same po yan sa atin, mga kapatid. If you consider yourselves first, if you consider your wife first, consider your jobs first, or everything in your lives first before the Lord, you are actually committing adultery. Nangangalunya kayo, mga kapatid. Eh, laging sinasabi ng Panginoon, unahin mo ako. Amen? Because the Lord desires and requires full surrender, full obedience, and full na pagsunod sa Panginoon. Okay? So, pangatlo po, yung krus po, tagpuan yan ng pag-ibig at katarungan. So doon nagtagpo yung dalawang aspeto ng Panginoon. That's why ang tawag ko po sa krus is the greatest manifestation of the persona of the Lord. Doon po makikita yung personalidad ng Panginoon. It is a God who loves, but at the same time, a God who requires that you pay for your sins and for your disobedience. So ang krus po, manifestasyon niya ng balance ng pag-ibig at ng katarungan. Kapahayagan ng kanyang pag-ibig at katarungan. Don't forget yung bagay na pong ito. No? Kalimutan na natin yung ang Diyos ay pag-ibig lamang. Yun yung minsan napapansin ko. God is love. Amen. Walang nagsasabing, God is justice. Tama? Tingnan yung mga activities natin. Lagi nating naririnig, God is love. But nobody says, God is justice. Now I'm telling you, God is justice. Forget that. And you see God as an incomplete God, mga kapatid. But God is a perfect God. So hinahangad ng katarungan na parusahan ang makasalanan. Pero ipinagmamakaawa po ng pag-ibig na sila iligtas. Both are manifested. Jesus Christ. Sabi sa Roma 3:24 hanggang 26, I think one of your favorite verses din ito, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid. You see? Ganda po ng statement, no? Itinuring na matuwid. Sa makatuwid po, hindi matuwid. Amen po? Itinuring ka lamang matuwid, hindi ka matuwid. Itinuring lamang akong matuwid, hindi ako matuwid.
If I say I am righteous, then I could tell God, Lord, I deserve heaven because I'm God. Kaya malinaw po yung Efeso 2:8-9. Di po ba? Malinaw yung Efeso 2:8-9. Sabi doon, for by grace you have been saved through faith. Amen? It is a gift of God. It's not of your works, so that no one can boast. Upang walang sino man ang makapagmalaki. At pwede mo sabihin sa Panginoon, Lord, I deserve heaven because I'm better than anybody else. Sa harap ng Panginoon, minsan po ito itong isang bagay na to dapat maintindihan natin. Alam niyo, yung kasalanan sa harap sa Roma 3:23. Sabi lang doon, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tama po ba? Pagdating sa 6:23, at ang kabayaran ng kasalanan ay, you see, ibig sabihin, sa mata ng tao, tayo lang naman guys yung nagbigay ng degree sa kasalanan eh. No, tayo lang nagbigay ng degree sa kasalanan. O sabi na, si Bro Babay, hindi umiinom yan. Hindi uminom kabataan mo, Bro Babay. No? Hindi rin po ako umiinom. Tataka nga ako, ba't nagugustuhan niyang inom na yan? Ang baho-baho naman. Ang pait-pait naman. Sasakit pa yung ulo mo, di ba? Pag na-hangover ka, sakit pa ng ulo mo. Hindi ko alam ba't nagugustuhan. Pero yun po yung punto dyan, mga kapatid. Nung ako pinakakilala, when was that? 87. Okay, magbilang kung ilang taon na ako mananampalataya. Ha? Noong 1987, nakakilala ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, parang wala namang nagbago sa buhay because I was this already. Ano po, napakahirap po para sa katulad kala niyo na madali ito sa amin, napakahirap po nito. Bakit? Kasi sa utak namin meron kami yabang eh. Mabait akong tao. Kaya natutuwa ako kapag yung mga nagwalwal talaga sa buhay nila, naging mananampalataya. Pag nag-witness sila, nakakatuwa. Bakit? Kasi nakikita mo yung pagbabago sa buhay talaga eh. Kami wala nun. The only thing I am banking on, mga kapatid, is yung pananampalataya ko at yung natutunan ko sa banal na kasulatan that without the grace of God, I will never be here. Wala. Because I cannot even vouch for my own goodness. That's nothing in front of the Lord. Tao lamang ang naglagay ng degree sa kasalanan, mga kapatid. Sa mata ng Diyos, kaya si Hodang nangupit ka lang ng piso sa nanay mo nung maliit ka, o binabato mo yung bubong ng kapitbahay nyo every night, parehong kasalanan lang yan, mga kapatid. At isa lang ang sinasabi ng banal na kasulatan dyan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng maliit na kasalanan ay multa. Walang ganun sa Bible. Amen? Hindi naman sinabing, ang kabayaran ng pagpatay ay pagpatay din. Right? Although sinasabi sa Old Testament, an eye for an eye, a tooth for a tooth. But don't misinterpret that, mga kapatid. Kung gusto niyo malaman ang ibig sabihin niya, mag-usap tayo para masaya. Pero baka magkamali kayo sabihin, ay, ganun pala ibig sabihin ng eye for an eye, tooth for a tooth. Kung anong ginawa sa'yo, yun din ang gagawin mo sa kanya. Hindi po yun ang tinuturo doon, ha? Baka magkamali po kayo. Pag hindi niyo po naintindihan, tanong lang kayo doon sa mga leaders para cute. Maintindihan niyo kung anong ibig sabihin po na. So let's proceed. Sa Roma, ito yung karugtong, isinugo si Kristo, Jesus, sa mundo para ialay ang kanyang buhay. Nang sa ganoon, mawala ang galit ng Diyos. So hindi mo maaapis yung Panginoon sa kabaitan mo. Amen? Hindi po. Sino lang nakakaapis sa Panginoon? Ang kanyang banal na anak. At sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa kanya. Ginawa yun ng Diyos para ipakita na matuwid siya. See? Noong unay nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanang ginawa ng mga tao kahit na dapat sana'y pinarusahan na sila. That's what, actually, sa panahong ito, naniniwala ako, ganito pa rin ang ginagawa ng Panginoon. Nagtitimpi pa rin siya. Pero ang pagtitimpi po ng Panginoon, meron pong hangganan yan, mga kapatid. No?
So wag po nating antayin na marating natin yung hangganan ng pagtitimpi ng Panginoon bago tayo absolutely sumunod sa Diyos. Think about this, mga kapatid. No? Isipin niyo pong maigi. Tayin niyo pa na dumating yung araw ng paghuhukom para bago kayo lubusang sumunod sa Panginoon? Bago lubusang baguhin at magbago ang buhay mo? If you're still living in some sort of sin, I think this is the time na makita mo, God is a God of justice. He will never forget what you have done in the dark. Hindi po yan kakalimutan ng Panginoon. Sa 26, isinugo niya si Kristo para ipakita sa kasalukuyang panahon na matuwid siya. Dahil sa ginawa ng Diyos, pinatunayan niyang matuwid siya, maging sa pagturing niyang matuwid sa mga makasalanang sumasampalataya kay Jesus. Napakaganda nito, mga kapatid. Oh. This is a strongly biblical doctrine, mga bro. Strongly biblical doctrine. Tingnan niyo po maigi. Pinatunayan niyang matuwid siya, maging sa pagturing niyang matuwid ang mga makasalanang sumasampalataya kay Jesus. Why are you considered holy and righteous by the Lord? Because you have Jesus Christ in your lives. Without Jesus Christ, we are all bound to hell, mga kapatid. Lahat tayo, diretso tayo sa impyerno kung wala ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. So for every believer, batahin ko na lang po kasi gusto ko nang matapos ito. Kasi nanlilisik na yata sa mata sa akin ni Brother Rome, hindi pa naman. Okay, salamat bro. Alright, for every believer, gusto ko lang makausap si Bro Rome, ano ba? Every believer living in the balance of God's compassion and justice entails accepting both assurance of His mercy, yung pag-ibig niya, sinisiguro niyang kahahabagan kanya, kapatid, and the gravity of His holiness. That's the balance, mga kapatid, no? Isipin mo, ang Diyos ay pag-ibig, pero ang Diyos ay katarungan din. You can never just sit on one and forget the other. Otherwise, the wrong image of the Lord. So we must accept His love with gratitude. Salamat, Panginoon. With humility, may pagpapakumbaba, acknowledging that we are rescued via His grace. Biyaya lang po ito ng Panginoon, mga kapatid. Ano po? Parang masakit dito. Kalba sa biyaya lang, minsan inaabuso ng mga mananampalataya. Ang Panginoon naman punong-puno ng pag-ibig yan Magpapatawad naman yan. Yep. Yes. But believe me, the Bible also says, He will never forget to satisfy His justice. At the same time, we must walk in reverence and fear of God, understanding that His justice requires us to seek holiness and obedience. Requires us to seek holiness and obedience. Mga kapatid, what's your prayer in the morning? Ako po natutong manalangin ng ganito, Lord, lalabas na naman po ako ng bahay. And I meet people whom I really don't know, whom I really don't understand. Tulungan mo po akong mabuhay ng may kabanalan. Paglabas mo pa lang sakali, hindi ka na ulit banal, no? Mahirap, tama po ba? Mahirap pong mabuhay ng may kabanalan. But we have to pursue that, mga bro. Kailangan nating i-pursue yung buhay na may kabanalan. And that sense of holiness is not manifested in this, mga bro. It's manifested in how you deal with your God. How you knew your God. Kasi kung kilala mo yung Diyos na yan, alam mo kung paano ka susunod sa Kanya. Alam mo paano ka tatayo para sa Kanya. So understanding that His justice, holiness, and obedience. Yan ko po tatapusin ang gabing ito. Hindi ko alam, tapos na pala, kapatid. Ayoko pang tumigil actually. Haba pa oras, bro. Anyway, I hope sa gabing ito po, you were able to see a balanced view of the Lord. Na hindi lang po siya Diyos ng pag-ibig, siya ay Diyos ng katarungan. At pag siya ay Diyos ng katarungan, there is only one truth about it. He will punish all kinds and forms of sin
kahit natin, no? Although yung kasalanan natin natubos na yan, the consequences of our sins, hindi po yan tatanggalin ng ating Panginoon. So maraming salamat po at mabuhay kayo at pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you very much and good evening.